Game. Capstone titles area of investigation. Next, yung first titles namin is Vehicle Transponders with Information Management System of the Vehicle. Next, the overview. This research focuses on developing a monitoring and maintenance system integrated with vehicle transponder system mainly for trucks. Yung mga features nito, first is real-time vehicle tracking. So, malalaman natin kung nasaan yung exact location ng truck. Tapos yung sa pangalawa, maintenance alert. Dito, mananotify yung magna-notify sa apps kung may sira na ba yung sasakyan or wala pa. Tapos dito naman sa third features niya yung fuel and vehicle health monitoring. So dito, alam natin yung condition ng truck tapos alam natin kung meron pa siyang gas or wala na. Next. Sa technology gagamitin, first is GPS or geofencing. Second is IoT sensors like LoRa or long range. Yung sa database naman namin is cloud storage system. Tapos yung significance of the study, ito yung mga sino nga ba yung mga makikinabang? So, first yung truck drivers. The application alert the driver of the condition of the vehicle before driving it. So, yung truck driver, malalaman niya yung malalaman yung condition ng truck bago niya ito i-drive. Tapos yung sa pangalawa naman sa company operators, this application will communicate the operators about the several conditions of the vehicle such as part that should be replaced. So dito, yung company operators, alam niya kung ano yung mga parts ng sasakyan na kailangan ng palitan. So alam niya din kung ano yung mga models na sisira sa sasakyan niya. Next. Second title namin is Arduino-based automated monitoring of urban hydroponic garden. Next. Overview. This study focuses on monitoring the plant's condition such as temperature, humidity, water level, and pest control. It also alerts the user when to replace the water and when to harvest. So yung first features niya is real-time monitoring of water temperature, humidity, and plant condition using sensors and Arduino. So, dito sa real-time monitoring water temperature, minomonitor niyo yung water ng plants, kunyari, kung sobra ba sa water or kulang ba sa water. Tapos, sine-check niya yung humidity ng plants. Tapos, yung mga sensors naman, ito yung ginagamit natin para para gumana lahat ng features. Sa letter B naman, nutrient solution dosing. So, dito sa nutrient solution dosing, bali kasi hydroponic, sa plants kailangan lang ng exact amount ng nutrient. So, for example, yung sa lettuce, pag nalalanta na yung lettuce, kailangan siya ng nutrient solution. Yung Arduino gagawin niya, bali, siya yung magbibigay ng exact amount lang para sa lettuce na nalalanta na yun. Tapos, sa letter C naman, automated alert on water level. So, dito naman sa automated alert on water level, magna-notify siya sa user tapos kung kailangan na ba ng water ng plants or sumobra na ba sa water yung plants, ganun. Next. So, yung technology yung gagamitin natin dito is the study uses Arduino Uno technology which uses various sensors for monitoring. So, yung significance of the study helps urban gardeners in maintaining and monitoring the growth and overall health condition of their hydroponic vertical garden. So, yung makikinabang yung mga urban gardeners para ma-maintain nila tapos ma-monitor nila maayos na paglaki ng plant. Next. So next, dito na tayo sa Arduino-based poultry feeding automation system. Next. Overview. This study developed an Arduino-based water feeding and management, light, water, and temperature monitoring for poultry farms. Features. So ito na yung mga features. Water and light control. So dito is automatic siyang nagbibigay ng tubig sa
sa mga chicken and sa light control para para mapanatili yung humidity. So B, feeding management system. So dito sa feeding management system is automatic din siyang nagbibigay ng saktong pagkain para mapanatili at maayos na pagtaba ng mga manok. C, temperature monitoring. Dito sa temperature monitoring naman is napapanatili niya yung temperature na kung ano ba yung angkop sa isang manok or kung gaano ba yung temperature na nararapat sa kanya. Kasi pag sobrang init ng temperature, maaaring ma may stroke yung manok. Sa sobrang lamig naman is pwede silang magkasakit. Next, technology. Ito naman yung mga gagamitin. This study utilize Arduino technology with sensor to monitor and manage poultry farm. So dito gagamit ng Arduino at saka yung sa monitoring system. Yes. So dito na tayo sa significant of the study. So dito yung mga makikinabang is yung mga poultry farmers kasi dito sa sa gagawin na to is yung mga poultry farmers is makakaano na sila, mas makakapag-focus sila sa mga critical na gawain. Katulad ng katulad ng pag-inject sa mga chicken kasi mahirap yun kasi may mga kailangan na dose para sa chicken and hindi na nila alalahanin na kung kung papakainin pa ba nila yung kasi automatic na siyang magpapakain. Tapos yung mga consumers din is makikinabang kasi dito sa gagawin na to is makikita talaga and makakapag-provide tayo ng good quality products dahil dun sa gagawin na yan. Next. Dito na tayo sa last na Smart Waste Bot, an Arduino solution for efficient recycling. Next. Overview. This study focusing on waste management and explore an intelligent waste management system designed to enhance recycling efforts in urban areas. Feature. Sensor-based trash sorting. So dito sa sensor-based trash sorting is, for example, nagtapon ka ng basura and then malalaman ka agad ng system kung ito ba ay recyclable or non-recyclable. So doon na kagad siya mapupunta. Automatic na siya. Sabi naman, field level notification through visual indicators. So dito naman is nanonotify tayo kung puno na ba yung trash can or hindi pa through visual indicators. Na parang may ilaw na notifier. For example, pag red is puno na yung trash can, pag green hindi pa puno. C, interactive sorting mechanism. So dito, paano ba natin magagawing interactive yung yung gagawin natin. So dito, parang magdi-design kami ng parang basketball court para mag-interactive siya. And then may kahit yung mga, for example, target kasi namin dito is yung mga bata. Alam naman natin yung mga bata is mahilig sa games. So, may kahit sila magtapon ng basura. So, yun, makakatulong din siya. Next. Technology. This study utilized Arduino technology and sensor integration for waste categorization and monitoring. Significant of the study. Sino nga ba yung mga makikinabang dito? Siyempre yung yung community. Nakakatulong ito kasi magpapanatili niyang malinis yung kapaligiran kasi yung mga parang may interactive na. So yung mga bata is mas gugustuhin na magtapon sa gagawin namin. B, support local for recycling initiative. So dito is masusupport natin yung mga local kasi imbis na alam naman natin yung iba, nagtatapon na lang kung saan. So dito is may kahit silang magtapon na dun sa gagawin namin. So ito, makakatulong din siya sa mga locals. Next. So, ayun lang. Thank you.